Tatalakayin po sa pulong bukas ng China at Pilipinas ang tungkol sa monster ship ng China Coast Guard na nananatili sa ating exclusive economic zone. Sa pagdinig naman ng Senado, lumalabas na Chinese-made ang submersible drone na natagpuan ng mga mangingisda noong Disyembre sa dagat ng Masbate. Saksi, si Mav Gonzales. December 30 nang makita ng mga mangingisda ang isang submersible drone sa dagat ng San Pascual, Masbate. Itinurn over nila ito sa PNP at Philippine Navy. Pagkumpirma ng PNP Maritime Group, it is a Chinese-made submersible drone. Sa ating commercial enterprises, wala namang gumagamit ng ganitong submersible drones. That's why we surmised that it's not commercially available but of a military grade. Nang pagkumparahin ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, lumabas na kahawig ito ng isang Chinese Sea-Wing High Glider. Ang drone may marking na HY-119. Based po sa open source, it's a data gathering equipment and all information that this equipment can gather has commercial, scientific, and military use. It can conduct mapping of the subsurface. All of those are important for any countries that has subsurface capability, subsurface warfare capability. We are treating it as a national security matter. We can file a diplomatic protest, but the diplomatic protest needs to be supported by a formal results that came up by our Philippine Navy. Pero wala pang makasuhan o masampahan ng protesta ang gobyerno dahil walang bansang umaako sa drone. Mahirap din daw matukoy kung saan galing ang drone dahil hindi alam kung kailan ito ni-release at sumusunod lang sa agos ng dagat. Ayon sa Department of Defense, patuloy ang investigasyon ng Philippine Navy. Bagamat natatagalan dahil iniingatang hindi masira ang drone habang dinidistrongka, kumbinsido ang Department of Foreign Affairs na hindi ito hihingin ng China. If they ask it back, maibig sabihin yun, baka may data na ipit sa loob, baka there is something dangerous there. Okay, kung i-withdraw sila sa Scarborough Shoal, kung i-withdraw nila yung monster ship, i-withdraw nila yung mga ships na nag-aharas sa atin sa pag-survey of supply sa Sierra Madre, you might consider it, but it's not going. They're not going to ask it back, sir, because it's admitting that they're violating a territorial sea. Hanggang kahapon, namataan pa ang monster ship ng China, 77 nautical miles kanluran ng Capones Island sa Zambales. Sa kabilayan ng mga naunang panawagan ng Pilipinas na alisin ito sa ating exclusive economic zone. Igigiit din daw ito ng Pilipinas sa bilateral consultation mechanism o pag-uusap ng dalawang bansa sa Xiamen, China bukas. Philippines will be managed out of the monster. Well, we will certainly raise the concerns we have. Komento ni Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi, Japan strongly opposes any attempt to unilaterally change the status quo by force or build up tension in the region. We strongly ask for easing of tensions. Wala pang direktang tugon kaugnay nito ang China. Pero nanawagan ang Foreign Ministry nito sa Pilipinas na itigil ang mga mapanghimasok umanong aktibidad at mga mapang-udyok at umano'y maling akusasyon. Nasa Pilipinas ngayon ang Japanese Foreign Minister at nakipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos para pagtibayin ang mga kasunduan ng Pilipinas at Japan, kabilang ang trilateral cooperation ng dalawang bansa sa Amerika. Sa pag-uusap naman sa telepono ni Pangulong Marcos at outgoing US Vice President Kamala Harris, natalakay ang rule of law at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.